Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Fury Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong hapon po ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinalitan namin sa Sniper 150 ng ating tropa. Alam ko marami na pong nakagawa sa inyo nito ay marami na rin po akong nakita sa YouTube channel na upgrades ng kanilang Sniper 150, pero papakita ko pa rin po yung ginawa ko dun sa motor nga ng ating tropa. So nabili niya to second hand and all stock po siya. Ang ginawa po natin ay pinalitan natin yung mga ibang parts na ni-request niya sa atin. Ang una po nating pinalitan dito ay yung inverted na front fork. Modified po yata yung brand nito, kung hindi ako nagkakamali. From stock po, pinalitan natin siya ng modified. Bali, plug and play lang po to. Wala po tayong ginawang conversion yan. Fit naman po yung modified na inverted fork sa Sniper 150, at saka meron naman po talagang pang Sniper 150 na ganyan. Madali lang po siyang ikabit. Marami po tayong mapapanood sa YouTube kung paano yung installation yan. Pero sa ngayon, papakita ko lang yung pagkakabit nito. Tapos, nagpalit din po tayo ng stock mags to Asio mags 2.0 po yata itong harap nito, sukat nito sa harap. Tapos nilagyan po natin siya ng 180 by 17 na gulong. Michelin po to. And itong disc niya, soon, if ever given the chance, papalitan po to ng Racing Boy kung may available pa po na stock. Ganon din po yung caliper niya, kasi nabili natin to, nakanisin na siya. So ang plano nung tropa natin, papalitan niya rin to ng Racing Boy, pati yung brake hose po. Yung installation namin ng modified na inverted fork, katulad ng sabi ko, plug and play lang po yan. Binalik din po namin yung stock na ball bearing ng ating front shock. Ayan yung mga spacer nito sa harap, fit po yan. Pati yung mga axle yan, fit po. Kaya napakadali lang pong ikabit yan. Pati yung Asio mags, wala pong problema sa installation yan. Dun sa modified na inverted fork, fit po siya. No conversion needed na po. Tapos, pinabitan din po natin siya ng yung pangkotse to yung sa fender ng kotse, para hindi malaglag o hindi maalog. Ito kasi medyo maluwag na yung mga lock, kaya kinabitan po natin siya no pang fender ng kotse. Dalawa po yan, kabilaan po. Kasi nung nabili nung tropa natin tong Sniper, maalig na po yung mga yan, maluwag na yung mga lock niya. And nagpalit na rin po tayo ng Racing Boy na oil filter cover, tsaka Racing Boy na clutch cover. Tapos ano na rin po to, nagpalit na rin po tayo ng hyper clutch. Racing Boy din po yung brand yan. Madali lang din pong ikabit to. Mapapanood nyo rin po sa ibang YouTube channel kung paano installation nito. Yun din naman po yung ginaya ko, kaya nakabit ko to. Tapos nag big elbow po tayo. Ayan. Saka kalkal pipe.
Ang problema lang nito, sa stock wala pong problema. Yung stock na foot peg, tsaka yung foot brake. Kasi doon naman nakadesign tong big L2 niya. Kaso nung nag-install tayo ng RCB na half shifter, hindi po natin ma-install kasi nakaharang po dito yung elbow and pipe. Kailangan po natin magpalit nito yung stock para maikabit po natin yung brake lever ng ating Racing Boy single shifter. Pero nakabit na po natin siya, nakaabang na po yan. Pati itong kanyang rear master pump, nakabit na rin po natin. Brembo po yung nakalagay dati dito, pero plano nga ng tropa, palitan niya po yan ng Racing Boy na rear master pump, tsaka yung Racing Boy fuel reservoir. Pati itong brake hose pang rear, papalitan din po niya ng Racing Boy. Papakita ko po yan kapag napalitan na po natin. Then syempre nagpalit din po tayo ng, since nagpalit tayo dun sa harap ng Asiomags, yung likod pinalitan na rin po natin ng Asiomags. Ang size po nito ay 4.5. Tapos meron pong 130 by 70 rear tire na syempre Michelin din yung tatak, same dun sa harap. So yung harap natin ay 180, itong likod naman ay 130/70. And tinanggal po natin yung rear fender. Plano nung tropa natin na lagyan ito ng yung natutupi na plate holder, or ibabalik namin yung dati. Pero update na lang po namin kayo kung ano yung plano niyang gawin dyan. Tapos nagpalit din po kami ng FC Racing na swing arm. Plug and play din po to sa ating Sniper 150. Wala po akong ginawa na iba dyan. Sinalpak ko lang po. Pati po dito sa spacer sa likod, lahat po ng stock spacer ng Sniper, same lang din po yung nilagay ko dyan. Wala po akong binago. Kaliwa kanan, same spacer lang po. Pati po itong pagkakabit ng ating caliper bracket sa rear, fit din po yan. Punesto ko lang po ng maayos kasi nakaangat po yung FC Racing. Ito rin po yung stock ng Sniper 150. Plug and play din po, wala po akong binago. Stock axle pa rin po ginamit. Tapos yung RCB half shifter naman para dun sa gear shift natin or sa left side ng ating Sniper 150. Pati yung engine chain cover RCB na rin po, kasama po yan dun sa set na binili. Na-install na rin po dito, walang problema. Plug and play lang po to, wala akong binago dyan, kinabit ko lang po siya. Fit po siya sa version ng Sniper na to. Nagkaroon lang ako ng problema dun sa kabila dahil yung hindi na stock yung elbow and pipe ng motor ng ating tropa. Pero soon, pag nahanap natin or pag binalik natin yung stock pipe, makikita natin yung difference pag nisalpak ko po yun sa left side or right side ng ating RCB half shifter. Yung installation nito madali lang din po. Tanggalin nyo lang yung cover dito, papalit nyo lang po yung engine chain cover na RCB. Dito ganun din, lahat naman po nung nabili dun sa box nagamit po natin. Pinalitan din po natin yung axle ng swing arm kasi mas mahaba ang kailangan compared dun sa stock natin. Katulad ng sabi ko, plug and play. Pag ikabit nyo po yung mga tornilyo, meron naman pong instructions to o manual kung paano buuin yung half shifter. Ilang tornilyo lang po yan, masusundan nyo po yan. Pati po to, susundan nyo, pati dito, pagpalit dito, madali lang po yan. Nasa ibang YouTube channel na po yan. Hindi ko na po pinakita yung installation kasi madali lang po siyang ikabit.
Wala pong conversion na kailangan. Tapos yung sticker nito, anong nabili ng tropa, ganyan na po yung sticker niyan. Hindi na po namin pinalitan. Yan na po yun. Pati itong modified na sprocket, yan na po yan yung nabili. Bali nilipat lang po namin from stock na mugs to Casio mugs. Tapos nagpalit na rin po ng swing arm. Yung stock na swing arm pinalitan po niya. YSS po ang tatak nitong pinalit natin na rear shock, rear monoshock. Hindi po makita yung tatak eh. Pero YSS po yan. Yung ibang gold bolts nito, natanggal na natin. Itong mga to, kinuburan na lang natin. Yeah. Pero papalitan ng may-ari, ayaw niya ng gold bolts. Kasi ang dating forma ng sniper nito ay tie loop. Maninipis po yung mga gulong nito. Tsaka yung swing arm nito sa likod na-extend na +2. Ayaw po nung tropa natin, kaya pinalitan natin. Gusto niya kasi yung big tire concept. At palit na rin po pala tayo ng yan, manual tensioner. As request din po nung ating tropa. And nagpalit na rin po tayo ng RCB na handle grip. Susunod po, hindi pa dumarating yung RCB na brake and clutch lever. Papalitan din po yan ng RCB. Tsaka yung RCB na bar end or balancer, magpapalit din po yung ating tropa. Update ko po kayo kapag na-install ko na lahat yan. Dito sa RCB half shifter, ganun din po. Masusundan nyo po yung manual nito doon sa box na nabibili. Dalawa lang naman po ikakabit dyan dito sa chassis natin. Dito sa passenger foot peg, saka yung dito sa axle ng swing arm. Di ko lang to pero matitesting ko soon kapag nakalagay ito. Kung pwede pang gamitin itong ating passenger foot peg pag nakasakay ka na. Kung hindi siya sagabal sa paa dito sa ating half shifter. Ayun, naglagay din po pala tayo ng stainless bracket para sa ating calcal pipe with big elbow. Sana makahanap pa tayo o makapagpagawa pa tayo ng big elbow na para naman sa half shifter para magamit pa rin natin itong ating calcal pipe. Yun yung nga pala pati ito. Balak din palitan ng tropa ng RCB na rear caliper pang Sniper 150. Pati po itong rear disc brake papalitan po ng RCB. Yun po yung na-concept ng ating tropa na gusto niya. Big bike look, tapos RCB lahat ng accessories. Which is i-update namin kayo soon. Sa loob nito, nakauma na rin to na spark plug. Tapos yung mga huspunan naka-ano na rin, hindi po natin masilip pero nagpalit na rin po. Samjuhos pang pinalitan natin dyan, kulay blue po yun. Pinalit natin para dun sa ating radiator. Yung radiator hose nya, kulay blue. Nagkabit na rin po pala tayo ng radiator cover. Yung engine cover, hindi po natin naikabit kasi sumasahid po dito sa ating gulong na 180. Pero pag magpapalit po si tropa, gusto niyang kasing makabit yung engine cover niya rito na pang sniper din. Papalitan niya raw ng 90-80 itong front na gulong para hindi sumayad yung engine cover niya rito. Yun kasi yung isang issue sa 180 na gulong.
sa Ashio Mags na 2.0 ang harap. Sumasayad po yung engine cover kaya hindi po namin siya mailagay. I-update po namin kayo soon pag naikabit namin to at nakapagpalit na kami ng gulong na mas maliit. Either 170 or 90/80 na front tire. And yun nga, pati yung RCB na front caliper and brake hose. So yan po yung installation na ginawa natin sa sniper ng ating tropa. Pati po pala yung seat, papalitan po natin yung seat assembly niya. Ang gusto po niya ay yung bago ngayon, yung camelback, kasi naka-flat seat to. Pag dumating na yung mga order niya, kukumplituhin po natin yung accessories and modifications ng Sniper 150 na to. Anyway, I'm just sharing lang po yung installation and modifications na ginawa namin sa motor na to. And I know meron na rin po mga nakapost na installation nito. So, pwede nyo pong tignan dun yung mga installation na ginawa nila. Kasi hindi ko na po kasi na video at wala po akong kasama. Ako lang po mag-isa kasi nag-aayos ng motor na to. Anyway, ang purpose ko naman po kasi ito para binidyoan ko to para ma-share ko sa inyo. And alam ko naman na marami na nito nag-post sa YouTube. Si-share ko lang po yung sarili kong gawa. And hopefully magustuhan nyo po. Please like, comment, subscribe po sa ating channel. Again, ako po si Fury Moto. And thanks for watching po.